Kung bibili ka ng motor ngayon sa Pinas, mapapansin mo, tol, bakit parang piso lang ang presyo ng Rusi o Motorstar kumpara sa Honda at Yamaha? May magic ba? O baka naman disposable lang to na parang cellphone na isang taon lang buhay? Tara, alamin natin ang tunay na kwento sa likod ng mga murang Chinese bikes. Part 1. Bakit sobrang mura ang production sa China? Imagine mo, sa China, sobrang daming factory ng motor. Parang every kanto, may gumagawa ng engine. Mura ang labor, mura ang materials. Kaya bagsak presyo ang motor pagdating sa atin. Dalawang mass production, yes, bagsak presyo. Libo-libong units ginagawa nila kada buwan. Parang bigas, kapag maramihan ng ani, bumababa ang presyo. Ganon din sa motor. Free old school pero subok na tech. Kung titingnan mo yung makina ng karamihan sa Rusi o Motorstar, parang clone lang ng lumang Honda Wave o XR. Hindi na nila kailangan ng bagong research, kaya mas mura ang gastos. 4. Brand strategy. Siyempre, bago pa lang sila kumpara sa Honda o Yamaha. Para makuha ang loob ng mga Pinoy riders, binabaan nila ang presyo. Kaya ngayon, makikita mo sa kalsada yung Rusi, Motorstar, Skygo, Euromotor, Keyway, Benelli at CF Moto na parang kabute. Ang dami na. Part 2. Totoo bang hindi matibay? Ito ang issue na madalas ko marinig. Tol, wag ka bumili ng Chinese bike. Disposable yan. At hindi ko masisisi ang mga tao kasi noong unang pasok ng mga Chinese brands sa Pinas, medyo sablay ang quality, manipis ang bakal, kalawangin, mabilis masira ang electrical. Pero fast forward 2025, ibang usapan na. Tingnan mo yung CF Moto. May partnership na sa KTM, halos big bike na ang quality pero di ka mamumulubi. Si Benelli, Italian brand pero owned na ng Chinese. Kaya premium design pero abot kaya. Kahit si Rusi at Motorstar, mas maayos na assembly ngayon. Hindi na basta-basta bumibigay kung marunong ka mag-alaga. Kung no brand na sobrang mura, oo, baka disposable. Pero kung kilalang Chinese brand na may parts support at proper maintenance, tatagal ng 5 hanggang 10 taon. Halos kasing tibay ng Japanese pero kalahati ang presyo. Kaya hindi lahat ng made in China ay made to throw. So ayun mga paps, wag agad maniwala sa chismis na lahat ng Chinese bikes mahina. May mga sulit, may mga dapat iwasan, nasa pili at pag-aalaga mo yan. Kung budget mo tight pero gusto mo ng motor na maasahan, may mga Chinese brands na pasok sa quality at bulsa. Ikaw, kung papipiliin ka, Rusi, Motorstar o CF Moto, comment mo sa baba at pag-usapan natin. Baka may ma-recommend ka pang sulit na bike para sa mga naghahanap ng tipid pero di tinipid. Ride safe mga paps at tandaan, hindi sa tatak ang tibay, nasa tamang pili at alaga.